Meron pa tayo isang coffee. Ito po ay functional coffee. Lagi mo pong sinasabi, there are 3 kinds of people who drinks coffee. Number 1, coffee drinker. Number 2, coffee lover. Number 3, coffee influencer. Ang coffee drinker po, kahit anong kape, iinumin yan. Kahit walang lasa, kahit sobrang tamis, sobrang pait, iinumin niya. Bakit? Coffee drinker siya. Ang coffee lover po, namimili kung anong ingredients ang meron doon sa kape. Kaya minsan nandun siya sa Starbucks, minsan nandun siya sa Coffee Bean, minsan nandun siya sa UCC, mga mamahalin. Bakit? Kasi coffee lover siya. Okay? Yung iba naman, coffee influencer. Ang coffee influencer po, pag siya ay uminom ng kape, uy, mare, ang sarap ng kape na to, natikman mo na ba? Try mo. Grabe to, ang sarap talaga. Okay? Pagkatapos sa ikwento, doon naman siya, uy, mare, ang sarap ng kape na to, try mo to. Ang tawag po dyan, coffee influencer. Alam niyo po, napansin ko sa mga coffee influencer, sila po yung nagkakakotse. Sila yung nagkakaroon ng bahay. Sila po yung nagkakapag-travel. Bakit to? Kasi kwento ng kape. Sino gusto nun? Huwag ka na maging coffee drinker. Huwag ka na coffee lover. Dapat, coffee influencer ka. Magkwento ka. Pag nagkwento ka, wow! Pero eto muna. Tingnan nyo nagagawa na kape ng tao. Grace Coffee. Ano po nagagawa? Number 1, napakataas ng nutrition na meron sa ating coffee. Ano pa po? Punong-puno ng antioxidant, pampatibay ng immune system, pampa-lose ng weight. Kasi yung ibang coffee, lalaki ka eh. Tataba ka eh. No? Lalo na yung mga 3-in-1, ayoko na lang banggitin yung pangalan, pero imbis na pumayat ka, tataba ka pa. Dahil ang daming asukal, ang daming creamer. Eto po, pagka tinig mo yung Grace Coffee, grabe, ang sarap ng lasa at the same time, hindi ka tataba. Okay? Ano ba po? It will enhance your energy level. Laging malakas. Pagka ikaw ay functional coffee po siya, no? And then, ito po ay nakakapagpababa na cholesterol at blood sugar. Saan ka nakakita? Iinom ka lang ng kape, nanonormalize yung blood sugar mo, nababawasan yung cholesterol mo. Eh di ito na lang kape ang gagamitin ko. Bakit? Eh nababawasan yung abnormality ko eh. Tama? Eh yung ibang kape, mas lalo ka magiging abnormal. Uminom ka ng kape, magpapalpitate ka. Uminom ka ng kape, tataas blood sugar mo. Uminom ka ng kape, tataas cholesterol mo. Eto, inumin mo itong kape na to, bumababa lahat. Bababa sugar, bababa cholesterol. Eh di ito na. Palapakan po natin. Okay? Ano ba laman niya? O tingnan yung laman ha. Napaka-masustansya, natural, organic. Tingnan niyo po. Mushroom, aloe vera, barley, chlorella, cordyceps, graviola, ginkgo biloba para sa brain, mangosteen, resveratrol, ubas po yan ha. Yung resveratrol, balat ng ubas. Ayan po, moringa or malunggay. Napakaganda po ng ating kape. Kaya huwag mo kayo basta-basta iinom ng kape. Kasi may kape talaga na nakaka-high blood. May kape po nakakapagpataas ng sugar. Pero ito pong kape na meron ng Grace, wala pong magiging abnormality sa inyo. Bakit to? Lahat ng ginamit na sangkap ay puro natural at organic. Palakpakan po natin. So I hope, meron po kayo natuto sa produkto natin. No? Ulitin po natin ha. As to summarize everything that we have discussed, there are 3 reasons why people are getting sick. Number 1, accumulation of toxins in the body. Number 2, abnormal condition of the blood. Number 3, nutritional deficiency. That's why people are getting sick. Now, how do you counter this problem? Number 1, you need to detoxify. Cleansing. Number 2, balancing. Yung mga abnormality, kailangan mawala yan sa katawan natin. And then number 3, nourishing.
Yung kakulangan ng nutrients sa katawan, kailangan pong ibalik ng mga produkto na natural, organic, at walang side effect. Again, maraming salamat po at good afternoon po sa ating lahat. Thank you very much.